Wait lang, mabsat So, meron ditong screen was cancelled. Make sure that the screen share it. Nako, may napindot ba ako? May sounds pa ba ako, mabsat? Para lumalabas sa screen ko. Dali lang. Ito, mabsat, no? Yung pagtawag ni Kuan. Kahapon ka lang witch hunt implementation, mabsat. O umaalma yung mga ibang congressman dito. Pero sige, puntahan natin si ating paborito, mabsat. Naka-live siya ngayon. Ang galing ng timing talaga natin, mabsat. Eksakto sa timing. Attorney Claire, naka-live siya ngayon, mabsat. Ni SDO Gina. Fast forward. Stream. Okay? So, mga clear. Oops. Ilya, si Tatay Gis, Dina Are, Barton, hello po. Nandiyan ba si... Salamat po. Okay. Takumi, Bensir, Lemon, 11, DJ Byron, and Brenda Barton. Ano ba unahin ko? Ito muna. Unahin natin. Sige, go, attorney. Kailan ng video po. Explain, or were you at least curious with what has come out in the House hearings of names that were in the receipts, like Mary Grace Piatos, names of fruits? People, didn't you think as a senator that there were possibilities of corruption in that whole process of that? As former Senate President with access, they always give the President, they always give the Speaker of the House and Senate President access to all these confidential funds. So much so that I opened it up to Senator Risa and Senator Coco and to my colleagues who wanted to see all these documents. Because umuputok na yan na wala pang away, wala pang gulo yung Marcos Duterte, wala pang away. But Senator Coco wanted to see this. We opened it up, we looked at it. According to the intelligence community, according to people who are actually using confidential funds, they never put the names. They never put the actual names because of the idea that this is confidential. So they never put the actual names. Now, what the prosecutors have to tie in is, number one, are these actual recipients? And if the Vice President can actually show a list of the actual recipients. And number two, did she benefit from the funds? They have to prove that she pocketed the funds, Karen. Attorney, wala yung sounds mo. Lang. Ayun. The mere fact, mga clear, ito lang the mere fact that you cannot explain it, and there was an admission that you got the money, the funds, hindi mo ma-account, ipoprove pa nila na you use it personally? May presumption yan. Na kapag hindi mo na-account, kaya nga may accountability and transparency Ibig mo sabihin, kailangan pang i-prove na siya ay nakinabang? So pag nawala yung pera, mga kliyente lang pinapalo ko lang tong idea ni Senator Sabili. Ibig mo sabihin, pag hindi napatunayan na ikinayaman niya yon at hindi makita sa mga bank accounts, walang mga real estate, di ba? Walang real properties na napundar. Hindi makita yung pera. Ano na? Wala nang ebidensya? They have to prove that she benefited out of that. How? Diba? Public servant ka. Inamin mo na may pera ka. Inamin mo na binigyan ka ng pera. Inamin ng mga tao mo na may kinuha kayo 125 million pesos. Diba? Inamin. Isang bultuhan ang kuha sa bank. Inamin. Inamin din. Ni SDO Gina, I forgot the name. Gina Acosta. Yung perang yun, inutos ni VP Sara, ibigay kay La Chica. Ngayon, hindi mapaliwanag. Yun na yung sinasabi ko sa inyo kanina, di ba, Mabsat? Accountability, no? Especially dito, itong mga tauhan ni Inday Sara. Lilaglag talaga si Sara, di ba? Kasi nga, inutos ni Madam, inutos ni Sara. Sir, inutos ni Madam, inutos ni Sara na ibigay yung 125 million kay Colonel La Chica. Tragis. Tuloy. Ano susunod? Kailangan i-prove pa ng mga prosecutor na ikinayaman mo yan The mere fact na hindi mo ma-prove, saan mo dinala? Ibig sabihin nun, nakinabang ka. Diba? Ano yun? Hindi mo ma-i-account? Halimbawa lang halimbawa tayo mga hindi ko naman sinabing itong pinaka-case. Hindi mo ma-i-account. Pero tinanggap po yung pera. Ano na? Diba? Kung ipa-follow ko to, labo. Diba? Shout out Dennis Sacramento. Parang pinanganak kahapon. Diba? Parang kailangan ka pinanganak. Tagal mo ng public servant. Alam mo, may mga paraan talaga para, alam mo yung palabuin ng isang sitwasyon
Para mag-isip yung tao, oo nga no, dapat prove mo. Prove nila na kinabang ka dyan. The mere fact na hawak mo na yun, nakuha mo, pinagkatiwala sa'yo ng bayan, hindi mo na i-account. Ang presumption nun, nakinabang ka. Now, in the absence of that, I'm keeping an open mind. So my point being is, we just have to study and continue with the process and look at the evidence at hand. But my point being is, why just single out her? Let's get into the fact. O, si May ba? single out Bakit? daw. Diba, usapang DDS ang dating eh. Ba't siya lang? Tanong natin, bakit? Yung iba ba, ahensya na notice of disallowance ba? Wala. Ibig mo sabihin, kahit walang problema sa pag-account, diba? Tanda natin mga ka-clear. Nagkaroon ito ng AOM kinalampag na ng COA, may unit team pa. O, paalala natin ko kay Senator Zubiri. Nung kinalampag, itong 125 million pesos na to, tataandaan natin, hindi ba itong si Representative Franz Castro, pinatayan ng mic? Sino ba ang nagpa-terminate ng hearing? Hindi ba si Congressman Sandro Marcos? Because of interparliamentary courtesy. Di ba? So may unit team. Pero nakakalampag na. Ibig sabihin, may mali. Senator, tandaan natin, panahong Mayor si BP Sara, mas malaki Ang ang confidential. confidential funds. Exactly. Ba't kaya hindi nakalampag? Kung ang paggastos niya, the same nung ginastos niya yung 125 million. Ulitin natin, paano siyang gumastos ng confidential funds. Nung tinanong ng Senator Risa, ulitin ko lang tree planting, libreng sakay, libreng tinapay, magnegosyo taday. Putragis. Tama ba yun, paggastos, Senator Migs? Agoy. Alam mo sa sarili mo, alam mo, kung paano dapat gastusin ang confidential funds dahil naging Senate President ka. Diba? Pero bakit parang wala kang alam? Diba? Ayan o. Pansinin natin isa ulit. Pansinin natin. Mapansin daw. Victorino Echon. Ito to. Birthday ko na. Uy, buti na lang. Batiin natin si Victorino. Happy birthday to you. Ayun eh. Happy birthday, Sir Victorino. Yan. Salamat mga kapsat. I sent many messages. Ayan. Cynthia ADJ. Mwah! Thank you po. Ayan. Yan si Cynthia ADJ. Thank you. So, diba? Bakit parang, pagdating dito sa issue na to, nagtatanga-tangahan kayo? Diba? Dapat yata yung title ko, no? Nagtatanga-tangahan sila. Bakit? Alam naman ninyo kung paano mag-account. Dapat. Uy mga kapsat, nagiging kwan na si attorney. Talagang prinapranka na niya. Wala nang paligoy-ligoy. Nagtatanga-tangahan ba kayong mga senador? Parang si Robin, di ba? Anak ng kamote. May gulay. O sige, tuloy. Ng confidential funds. Di ba? Nasa Joint Memorandum 2015-01 yan. Panahon pa ni Pinoy. Paano? Oo, sige. Tama. Pagka confidential in nature, wag muna ilagay yung pangalan. Pero di ba, tataka bakit puro alias? Okay, sige, alias. Pero hindi ba dapat nasa vault yan yung pinakatotoong dokumento na magja-justify doon sa gastos na yon? Di ba? Inagalit niya Attorney Claire. Senator Zubiri, kung totoong ginastos yan, at may resibo yan sa vault, bakit hindi alam ni SDOG na? Siya dapat yung nagpa-file nun. Kaso wala siyang Siya dapat alam. yung hawak ng mga original documents para ma-justify yung bayad kay Mary Grace Piatos. Hindi nga. Diba? Nako, nakakaloka rason ni Zubiri, parang porket posible na ginagawa ng iba ang mali, okay lang kay BP Sara. That's the point. Saka, bakit mo papaguri ng COA at yung ibang itong house sa pag-iimbestiga kung isa pa lang naman ang nagkaroon ng notice of disallowance? Which is si Vice President pa lang yun. Diba? Kung magkaka-notice of disallowance at na-flag ng COA yung ibang ahensya, di go, mag-investigate kayo. Tama. Pero ngayon meron na, ito naman meron na. Sabi nila, bakit si Pangulong Bongbong Marcos may confidential fund? Bakit? Meron bang anomalya na nakita ang COA? Wala. Di ba? Clear. Consecutive for 3 years, di ba? Clear. Walang nakita. Pero kay Inday, kitang-kita, di ba? May disallowance. Putragis. Meron ng notice of disallowance. Meron ng tinapik. Meron ng pinitik. Ayaw mo pang paimbestigahan ng buo?
Nandyan na, oh. Diba? Bakit ka pahahanap sa iba na ito sa harapan mo, maliwanag, na meron ng mga ebidensya pinapakita, ba't hahanap ka pa sa iba? Diba? Ito pa nga lang kay Sarah, hindi kayo maganda ugaga, hahanap ka pa ng ibang iimbestigahan? Diba? Paktay tayo dyan, attorney. Tanungin niyo yung COA, o sinong ahensya may notice of disallowance, then go. Mag-investigate kayo. Pero since nandiyan na yung kay VP Sara, unahin nyo na. Wala nga kayong ka-oras-oras mag-imbestiga sa impeachment trial, hanap ka pa na iba? Hindi ba? Halata naman to si alam mo? Salamat, Camilo. Shout out. Oh guys, malapit na mag-500 ha. Joseph Seran. Malapit na mag-500 like. Ayun yung trabaho nyo. May trabaho kayo nakaatang sa inyo para malaman nyo kung corrupt talaga si VP Sara. Nandyan na sa harapan nyo. Bubulag-bulagan ba? Bakit di nyo imbestigahan? At ang dami nyong che-che-boreche. Oh, nag-riman sila. Attorney, riman. Maang-maangan kayo. Bakit? Tandaan natin guys, isa to sa mga bumoto ng riman ha, si Subiri, mga kabsat ha. Tandaan natin ha, 18 sila na senador na bumoto na riman yung articles of impeachment. Diba? Nandiyan na yan sa harapan nyo. Trabaho nyo na yan. Trabaho nyo na yan. Ano ginagawa nyo? Kayo yung nagpapatagal, diba? Itong problema, diba? Hindi talaga makikita ang isang bagay na nasa harapan mo na kung nagbubulag-bulagan. Diba? Diba? Ang hirap gisingin na nagtutulog-tulugan, kahit tapikin mo na yan, tutulog pa rin yan. Di yan magbubukas ng mata. Diba? So, trabahuhin nyo muna nasa harapan nyo. Baka sumobrang dami kayong didya sa plato nyo, di nyo makaya. Yung isa pa lang, di nyo na nga nakakaya eh. Kayanin nyo muna yan. At ito ay obligasyon nyo sa taong bayan. Hindi obligasyon nyo to kay VP Sara, obligasyon nyo to sa taong bayan. Ha? Sige, tuloy. Fun for everybody else, because maybe we should look into this deeper. Maybe the ombudsman should look into this deeper, not only to the vice president, to the president, but also to everyone else who has... O diba, dapat meron mo ng panggalingan. Senator Subiri. Dapat merong anomalya. Gusto mo unahin ka? Imbestigahan? Diba? Huwag na yung confidential fund. Lahat ng pondo nyo. Paktay na. Diba? Kaya nga may COA, mga kaklir eh. May AOM, may notice of disallowance, at bakit pinababalik yung 12.3? Wala pa nga sa impeachment yan eh. Ibig sabihin, may issue about sa pondo patungkol kay VP Sara. Bakit tayo nyo buksan yung mata nyo na utahin nyo muna to? Diba? At the time, tingin nyo, may aasahan kayo kay Ombudsman Martires patungkol sa confidential funds ni VP Sara? Wala. Ano ba ang opinion dito ni Ombudsman Martires? Hindi ba sabi niya pag confidential funds? Confidential in nature. Hindi nga dapat yan, nire-report. May mapapala kayo doon? Wala. Kailangan ng taong bayan ito makita. Pero ayaw niyong pakita. Alata. Obvious ba? Confidential funds from Apari to Holo in all the local government units, Karen. I know they're saying this. I might be authorized by and verified by my friends in the local government units. Hindi yun mga kaklire. Ubos orasyon. Dapat siguraduhin muna na may anomalya. Kasi kung wala namang problema, bakit kailangang imbestigahan? Sa akin lang nga mga kaklire. Kung malinis yung pagkakagawa ng investigasyon, kompleto ng resibo, ubusin mo oras mo para mag-imbestiga? Ito nga nag-iisang VP Sara, di nyo ma-imbestigahan eh. Plastic, di ba? Parang ang plastic niya. Parang. But it's true. They have confidential. Ba? Total. Sa pagtatanin niya daw, inubos yung confidential funds niya nun. And it's all across the country. So maybe we should look into reforming that use of the fund. Okay, all right. So as we close, let us now go back to the bill you filed for a total ban on Okay lang. Online gaming na. Okay. Dito tayo. Okay. Palasyo, Ayan na. ang pagbansag ni Senador Min Subiri na witch hunt ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Mga Duterte. congressman. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Umalmang congressman.
Ayan o. May ibang dating sa mga impeachment prosecutor ang sinabi ni Senator Mig Zubiri sa Ayan impeachment na yung mga congressman umalma dito sa sinabi ni Zubiri tungkol sa witch hunt na nako po. trial ni Vice President Sara Duterte. I have to listen to the evidence that will be presented by them. Ito ha. Hindi ko alam kung pretending siya dito ha. So, ang labas niya is, okay, pakinggan natin lahat. Pero lalabas ang totoong kulay. Of course, I have some biases. Lumabas. I think that it is a witch hunt because they want to remove her from public service para yung iba makaupo at yung iba ay mawawalan ng kandidato na kalaban pagdating sa halalan ng 2028. Diba? Kitang-kita mo na, mga ka-clear. Kitang-kita mo ang kulay ni Mig Zubiri. Anong kulay, mga kabsat? Politika lang talaga to. Tingin nyo. Tingin nyo. Pang tao o pang VP? Pang bayan o pang VP? Pang Sara? Pang Duterte? Diba? You cannot hide the true color. Your true and real color, Senator Zubiri. Nakikita, nadidinig, napapasin, nararamdaman sa pananita mo. Hindi ko ito maaamoy, malayo ka eh. Nararamdaman lang. Diba? Nangangamoy siguro sa katabi. Okay? Bakit? Witch hunt? Ano ibig sabihin? Ano ibig sabihin? Wala kang nakitang anumang basihan? Diba? Wala kang nakitang ibang... Nasaan ka ba nung nagkakaroon ng hearing dito? Sige, pakinggan natin. Doble kara, bakit tayo. Pwede ba, attorney, sabi niya eh, we follow the process. So, di ba? Kunwari, sige, go tayo. We follow the process. We are the, veterans block. No? We need to follow the process. So, kung may numbers na kayo dyan, edi, kayong bahala dyan. Dragis. Attorney Claire, binubuking mo naman. Bakit naman ganyan? O, sige, tuloy. Definition. Okay. Witch hunt refers to the campaign focused on finding and punishing individuals individuals accused of wrongdoing, often based on flimsy or non-existent evidence and frequently fueled by fear and hysteria. Ito talaga. Search, okay? Campaign director is a person or group holding unorthodox or unpopular views. Diba? Ano? Wala ka man lang nakita sa tinagal-tagal na nag-hearing dito? Okay, sige. Ito ang problema eh, di ba? Sige, tingnan natin ito mga clear. Binabaliko ni Zubiri yung issue kay Sara Duterte, ginagawang mangmang ang Pilipino. Yes. Kung mangmang sila, wag na tayo idamay. Sila na lang magpakamangmang. Kaya lang problema sa inyo, may titulo kayo eh. Binoto kayong tao eh. O ito, sige, pakita ko lang tong konti. Ito, hindi mo to alam. Kaya tuloy naglabas ng house eh. Summary na. Ilabas na natin yan, may ilang beses. Ang batayan ng impeachment kay Vice President Sara Duterte ay ang mga akusasyon ng pagtataksil sa tiwala ng publiko at ng mamamayang Pilipino dahil sa kanyang pagkakasangkot sa maling paggamit ng mga confidential funds na napunta sa kanyang dalawang opisina, ang Office of the Vice President o OVP at ang Department of Education noong siya ay nanungkulan bilang kalihim ng ahensya sa loob ng 2 taon. Higit pa rito, paulit-ulit na tinatangka ng Vice Presidente na ilihim at tigilan ang paglabas ng impormasyon, mga dokumento at ebidensya tungkol sa kung paano ginamit ang mga confidential funds. Attorney Lopez, you're not making sense. You just mentioned that you have no knowledge and information about confidential funds, and yet, to the AOM of GOA, ikaw ang sumagot. I would like to forgo the opportunity to defend the budget in a question and answer format. Dahil dito, si Vice President Sara Duterte ay unfit o hindi nakarapat-dapat pagkatiwalaang maghawak ng pondo ng publiko. Sa loob ng 2 taon, si Vice President Sara Duterte ay nagkaroon ng direktang kontrol sa confidential funds na umabot sa 612,500,000 pesos. Kabilang sa mga mabibigat na aligasyon laban kay VP Sara Duterte ay ang umano'y maanumalyang pamamahala at ang mga hindi kapani-paniwalang paliwanag o liquidation ng nasabing pondo. Yan. Ito, Senator Zubiri, di mo to alam? Tapos gusto mo lahat ng tao imbestigan, nag-uumapaw, yung pag-flag ng COA sa lahat sa kanya. Bulag. Lang? Talaga? Tapos witch hunt? Ano to? Ano to pinapakita ng COA na to? Records to, di ba? Mga kakli. Pati ba? Pati ba yung pagbibili at pagde-deliver ng bulok na pagkain sa estudyante, bulag ka rin? Senator Zubiri? Allah. Anong kwento to? Anong kwenta mo? Senador ka eh. Diba? Anong meron ba at todo tanggol yung mga senador? Hindi ko nga rin alam.
Ano meron? Diba? Parang sarap sa pukin ni Zubiri, patawa-tawa, nakakaloko kurap din. Diba? Oh. Hala, At ang mga hindi kapani-paniwalang paliwanag mga kabsat, para ang sarap daw sa pukin ni Zubiri. Attorney Claire. Hala, nagiging palaban si Attorney Claire. Naku po, wala na siyang inaatrasan. Hala ka. Naku po. o liquidation ng nasabing pondo. Oh, diba? Oh, bulag ka dito. Kaya nga, Jenny Ramos, ginalit niya si Yusek. Paano? Tatanga-tanga daw. Bubulag-bulagan daw. Hala, anyari. Paktay tayo dyan. Guys, live to live na pinapanood natin. Although medyo may pagka-delay lang ng ilang minutes. Pero merong live viewers si Attorney Claire na 2,861. May live viewers siya ngayon. Ito rin pinapanood natin ngayon. Live po to, hindi siya delayed ng 1 hour. Few minutes lang. Kung titingnan ko dito, delayed lang ng almost 2 minutes. Pero live to. Madaling salita, ang 612,500,000 pesos ay tila naglaho lamang parang hula. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga detalyeng nakapaloob sa verified impeachment complaint tungkol sa confidential funds ng office. Ano hindi natin yung topic, basta at least pinakita natin. Mga clip. Ulitin natin baka kasi hindi nanonood si Senator Zubiri dito sa atin. Ilang beses ko nang tinake up, yung 15 million, tanong mo kay Attorney Powa, saan napunta yung 15 million? Bakit parang naglahon, parang bula? Paano magkakaroon ng witch hunt sa Senado kay VP? Karamihan protect ng witch. Protector ng witch. So, ang hinahunt dito, witch? Ganun ba yan? Di ba mga kaklir? Di ba ito nakikinig ng hearing sa House? Bulag. Tayo mga kaklir, kahit pa paano, nakita natin yung 15 million na nga lang. Sabi ko, 15 million na nga lang Gumamit pa ng fake na certificate ng mga AFP Senator Subiro, alam mo yun? Yung 15 million, wala palang pinagkagastusan. Pero kumuha ng mga certificate para palabasin ginastos yung 15 million. Sa Youth Summit. Hindi mo yun alam? Paktay. Kaloka. Kaloka. Sige, go. But I will set that aside. I'll set my bias aside. Ano mo masiset yung bias mo aside? Maliwanag na. Kahit ano pang mangyari sa hearing, yan pa rin ang damdamin mo. Witch hunt, mga kakli, di pa nga nakikita niya, hindi pa nilalahad yung mga ebidensya sa hearing. Witch hunt na as if walang ebidensya. Tulog, nag-hibernate ito na mahabang panahon. Kita mo naman ang kulay nito, kaya nga. Mga kabsat, sabit si attorney dito. Mga kabsat, talagang dinudurog na si Zubiri, mga kakabsat, Nako po, isa pa nga. Nag-hibernate ito na mahabang panahon. Nag-hibernate. Kita mo naman ang kulay nito, kaya nga pinayagan ito si Jonathan Morales na magsalita kahit. Oo nga. Pero pinagalitan din si Bato, Pinagalitan ba o pinagsabihan lang? Pinuntahan niya si Bato nun, di ba? Nag-hearing siya kay Morales. Pero sige, tuloy. Paulit-ulit. Because we have to follow the process. Sa paghalintulad ni Zubiri sa isang witch hunt, ang impeachment, sinabi ni Representative Lawrence Defensor na hinay-hinay lang sa mga binibitawang pahayag. It's very unbecoming of a senator judge in an impeachment trial. It's unbecoming. Nako po. Robin. Bato. Bongo, ano na? Isama na si Zubiri. Putrag. So, sige, tuloy. To say that the impeachment complaint and the trial is a witch hunt. Hindi dapat nanggagaling yon sa isang senator judge. Isa pa yan, mga klip. Pero ang bastos ni Zubiri, di ba? Binastos niya ang trabaho ng House. Oh my goodness. Bakit yung ginagalit si Yusek? Balimbing, doble kara si Zubiri. Mga kapsat, Ma'am Eva, alam naman natin, di ba? Ever since talaga. Taga Mindanao yan di ba? Alam na this. Dapat talaga magkaroon ng great reset sa Senado. Or abolish na lang, sabi ni Deo Marte. Si Riza lang ang katapat niyan, attorney. Ay, ganun ba? Nelson Tolin. Putragi. So, sige, di ba? Mahaba yung delay natin. 3 minutes delay na tayo. Diba, parang palatawin nyo, ginagawa nyo lang yan kasi ayaw nyo nang tumandidato si VP Sara. Paano itong mga resibong to? Paano itong napatunayan na to? Diba? Actually, binanggit yan ni Zubiri na mabsat. Diba? Kasi daw, front runner daw itong si Sara. Siya daw yung talagang gusto. So, ginagawa nila ng paraan para ma-disqualify. Matapos wala ng kalaban daw sa 2020. Really? O, sige, tuloy.
Ikaw, Subiri, gusto mo ba maging presidente sa VP Sara with this? With all these issues? Gusto mo siyang kumandidato, di ba? Halata eh. So tandaan niyo mga kaklir, wag niyo nang kalilimutan. Sino ang mga kandidato na pang sarili lang? Survival, sariling survival nila. Di iniisip kung ano ang dapat na i-report sa taong bayan. Di ba? Yun. Oh. Which protector? Oh. Who are expected to receive the evidence with impartiality and to treat the impeachment as a constitutional process. Diba? Yun. Pinost pa ako ni Attorney Claire sa kanya o sa wall niya. Maestro Paul, good evening, attorney. Pinost ko kanina pa yan, ha? That's the point. Senator Judge Kay, tapos sabihin mo witch hunt? Alam natin na alam niya yung ibang ebidensya, pero bulag. Ayaw din ang pabuksan dito. Kasi ngayon sabihin niyo witch hunt. Paano magkakaroon ng konkreto na ebidensya dyan? Or yung paano ito ma-build up dyan sa hearing? Kung hindi nyo man lang, pinapa-first base, yung House, yung mga prosecutor. Takot na, attorney. Umalma rin ang ilang kongresistang sumuporta sa impeachment. Walang witch hunt na nangyayari. In fact, ang nangyayari, no, ay gusto natin makuha yung Wicked Witch of the South na kung saan yung kanyang pagtatakbo ng confidential funds. Ang hinahanap daw yung Wicked Witch ng South. Sino yung Wicked Witch ng South? Si Attorney Rene. Na ayaw niya ngang sagutin yung mga sagot, ay yung mga tanong natin. Witch hunt? Sino tinatawag niyang witch? Bad yan, ha? Alam ko na. Tingin ko mali lang yung word niya. Baka hunting the witch. Yun, siguro. Baka, diba, hunting the witch. Oh, hindi siya witch hunt, kundi iyahan yung witch. Sino yung witch ng South? Tragis. Yun ang gusto niya siguro. Sabi dito, ha? Sabi pa ng isang kongresistang inaasahang magiging bahagi ng prosecution panel, insulto sa Kamara at Ayun, mga... tama. Ayun ko lang ito nadinig. Pero tama, di ba? Pambabastos to sa Kamara. Pambabastos sa mga complainants. Susulong sa impeachment ang pahayag ni Zubiri. It's really unfortunate. It's an insult to the House as the initiator of the impeachment process. Also an insult to the various groups that filed those first 3 impeachment complaints bago nag-adopt diretso yung more than 1/3 of the members of the House. Tila hindi rin nagustuhan ng Malacanang. Hindi ko to alam. Yung ko lang nakita mga clear. Kala ko si Zubiri. Sige, pakinggan na natin. Pahayag ni Zubiri. Unang-una, witch hunt ang sinasabi nila tungkol sa impeachment trial. Hindi pa nga po nakakapag-start ng trial. So parang isang judge na nagsabing hindi na siya guilty habang hindi pa dinidinig ang anumang ebidensya. Sagot naman ni Zubiri, hindi naman daw mahalaga ang kanyang personal na opinyon kung guilty ba o hindi si Vice President Sara Duterte. Anong hindi magiging mahalaga? Sinabi mo na. Bababawi pa siya. Diba? Tapos ngayon tayo pa-constitution. Sinabi mo ng witch hunt. Ibig sabihin sa utak mo, walang ebidensya. Tapos bigla kang, diba? Biglang bawi. Constitutional process. Pagboto mo pa lang sa 18, kasama ka sa 18, hindi Tama, kasama siya sa 18. Diba? Tatandaan nyo, ang naiwan na lang sa 5, sa Magic 5, sa Fantastic 5, si Risa. Si Risa na lang. Kasi wala na si Risa tsaka si ano pangalan nito, yung lalaki? Ano pangalan mo sa si Gatchalian. Risa si Gatchalian. Kasi wala na si Po, wala na si Binay, wala na si Coco. Yung Magic 5 naging Magic 2. Papalitan lang siguro yan ni Bam, ni Kiko, ni Senator Lacson siguro, tsaka ni Senator Soto. Hindi natin alam yung iba. Basta yan na yon. Tuloy. Hindi na nga yung makatarungan. Importante raw ay masunod ang constitutional process at magsimula ang paglilitis. Sana nga. Para sa GMA. Diba, mga clear? Kita nyo naman. Kita nyo. Diba? Ipapalitan ko yung title. Sige natin mamili kayo. Which protector o nagtatangat? Pangit. Basta papalitan ko yung title. Hindi pala siya hindi lang pala siya kailan ka ba pinanganak. Ano pala siya? Intentional pala. No? O ano yung nasa sa loob niya, yun yung pinakita niya. Diba? Nico Chu. Fidelity. Good morning, Attorney Claire. Uy, taga saan siya? Good morning eh. Mga senators natin hindi ka respeto. Yeah. Sabihan mo ba naman yung trabaho ng House? Witch hunt? Ano pagmamaliit yun?
Pagmamaliit yun sa House. Diba? Ay, nako, taga Davao, hindi Bisaya, hindi lahat ng taga Bukidnon. Rosara, istorya. Si May. Diba? Ay, istoryahi. Istoryahi. Diba? Oh. Okay, si Papa Jules, nandito din, 07. Oh. Baka tree planting lang din niya ginamit. Yun na nga, Oliver Susano. Kasi, kung alam niyang gamitin ito naman natin na pinag-uusapan dati pa ito, mga kli, gamitin na natin yung logic natin. Huwag tayo matulog na mahimbing dito, otherwise, talagang makakalusot si Sara dito, si VP Sara. Ha? Kaya dapat wag matulog ng mahimbing. Huwag tulugan ang ating karapatan dito. Dahil ito mga klira, endless love time out, ha? Hindi kasi uso ang honesty KBP. Oo, hindi kasi ganito yan, di ba? Pinag-usapan na natin to dati pa. Ito kasi, di ba, ang dapat na senador dito, dapat hindi bias eh. Hindi dapat bias. Dapat bias sa taong bayan. Yun. O, di ba yan? Tinapay na may amag bigay ni Inday. Tatay Gis, di ba? Hindi kasi ganito eh. Kung totoong alam niyang gamitin yung kanyang confidential funds, dapat tama ang sagot niya kay Senator Risa. Lumabas yung totoo na mukhang walang pinaggamitan, yung 125. Sabi niya, doon sa kanyang hearing kay Senator Risa, ginamit namin to, katulad ng paggamit namin. Diba, parang kinumpay niya yung paggamit nila before. Kasi malaking confidential funds. Eh. Mas malaki niya sa 125. Chicken lang to, chicken. Mas malaki dati. 460 siya a month. Ay, a year. Parang nag-start at 100 plus, 200 plus. Tapos nag-460 na. For Every 4 year. years. Millions yun, ha? 460 million. Kada taon. For 4 years. So, paano? Kaya yung ginastos? Replanting, negosyo taday, libreng tinapay, libreng sakay. Eh, hindi yung paggamit ng confidential funds. So ngayon, dahil ang tatay niya, sabi niya, ay, ang confidential funds hindi yan nire-report because of its being confidential in nature. So, mas gusto nila, pondo ng confidential funds kasi hindi sila mahirapan mag-report. Tingnan niyo mga clear. Sa lahat ng kanyang pondo, kaya, compare niyo, inubos niya agad ang confidential funds. Pero yung budget niya for the magnegosyo taday, na para makapaggawa ka ng livelihood, no? Na pang negosyo sa maliliit na kababayan. Siguro magnegosyo taday, di ko alam. Siguro, di ko alam kung puro kababayan niyo. Basta magnegosyo. Ang nagamit lang is 0.6%. Meron siyang 150 million pesos. Meron siyang 150 million pesos para sa magnegosyo taday. Pero nagamit lang is 600,000 pesos. 0.6% lang daw ang nagamit. Ibig sabihin, hindi tinrabaho, di ba? Hindi tinrabaho itong pagbibigay ng magandang negosyo sa kapwa. Kasi bakit? Siyempre, ano mo yun? Account mo yun kung kanino nabigay. So, hindi yun nagamit. Maraming perang hindi nagamit. Pero yung confidential funds na ganyan lang pag-report, ubos. Ang di na lang yata na ubos, nag-ingay na, yung fourth quarter na kung di ako nagkakamay, panghuli. First time ko quarter. Para nagtira. Sa'yo ko po. Panoorin po niyo ang aming pagtatagpo. Kahit sa DepEd, ganun. Inunang manghunting, di umano, ng terorista, pero walang resulta. Naubos yung confidential funds. Pero yung problema sa estudyante at sa pag-aaral, palpak. Di naayos. Oh, paano yun? Senator Zubiri. Di ba? Oh. Ano bang meron sa mga Duterte at naging ganito na mga senador? Pero ko nakita dito mga clear. Parang sinabi niya, maraming may gusto. Tama ba? Maraming may gusto kay Sara. Parang gano'n. Parang boto pa rin. Sa botohan pa rin. Ang dating. So, naniniguro ba? Naniniguro. Ba? Hapon lang ata, pinanganak yan si Zubiri. O nga. Diba? Talagang gusto nilang itago. Wag na sila magkunwari. Di ba Marilyn Monsarvas and Celia Dizon Morita. Okay? Roland Yagyagan. And Diria Chua nandito rin. Si Ros Ignacio, Ros Agonzaga, Elizabeth Macapia, and Evangeline Camiloza. Si Jopet Maniebog, Joey Tambalke, Filipino Ako Channel, Romeo Plasencia, o Manki Tamis, Star 1966. Di ba? Roger Manyala, Senate President nga din yan si Zubiri, pero wala ring boto, kaya nga nakudit at napalitan. Senate President ka eh. Dapat naging concern ka sa confidential funds na nare-report sa'yo. Ni VP Sara. Humingi ni. Senate President ka na nun eh.
Kasi inututurin nila ang mga walang alam para protektahan ang mga may sala. Lohika. Okay? So mga clear. Salamat. Nelson Copino, salamat po. Kim, is weighing on both sides if you watch full video. Di klaro. Di ba? Pero maliwanag kasi, di ba Kim? He's trying to appear na fair. Pero sa start na kanyang mga salita, alam mo kung saan siya pupunta eh. Diba? Diba nang dulo talaga sa labi niya na, pero dapat ayusin, na constitution, everything. Pero nasabi mo na nasa puso mo. May bias nga siya eh. Bias nga daw siya eh. Di rin alam ni Zubiri paano niya pagtakpan ng issue ng impeachment. I think so. Okay, mga ka-clear. So, paano? Hanggang bukas. Maraming salamat, MIBs, mga ka-clear, sa mga super stickers. Maraming salamat. Salamat, Attorney Claire. Makita at magkarinigan tayo. Juralex Adlex, ha? Oo, mukhang kukonsinten. Feeling ko lang. Kung mali, di sorry. Kamali. Hanggang bukas, magkita at magkarinigan tayo, ha? Huwag kayo matulog ng, wag tulugan ng mahinding to. Wag tulugan ng inyong karapatan. Ha? Ako pa sa Attorney Claire kasi papalala, muli, wag tulugan ng inyong karapatan. Bye! Salamat, Attorney Claire. Okay, mag-ending tayo dito kay Badcaster. last topic tayo kay Badcaster Mabsat. Asa din nakita ko dito kanina. Mig Zubiri sa palpal ni